Hindi nakapagtapos sa kolehiyo si Darla. Pero kahit na ganun ay may mataas na pangarap siya. Gusto niyang maging isang article writer at makapasok sa Ignacio Daily, isa sa pinakamalaking news network sa bansa. Ang kaso, pinahiya lang siya ni Damon Ignacio, ang may-ari ng network nang ma-interview siya nito. Sa galit ni Darla ay desidido siyang makaganti. Kaya naman nang nakita niya ang gwapong binata na kasamang girlfriend nito ay gumawa siya ng isang iskandalo na tsak na babago ng buhay nilang dalawa. Nagsimula sa malaas at pusang relasyon. May pag-asa pa kayang mauwi sa pag-ibig? Malawak akong napangiti habang nakatitig sa sarili kong salamin. Hindi talaga ako palaayos, pero sobrang importante ng araw na to sa akin. Ito kasi ang araw na susubukan ko ng maabot ang pangarap ko, ang maging isang article writer at makapasok sa Ignacio Daily. Matapos kasi ang napakaraming applications ko, sa wakas, nakatanggap na ako ng email at sinabi na i-interviewin ako ngayon. Hanggang unang taon lang sa kolehiyong natapos ko, dala ng hirap. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay wala na akong mararating sa buhay. Naniniwala kasi ako na madalas ay nasa tiyaga at pagsisikap pa rin ang kapalaran natin. Ang ganda mo talaga, isa kang Diyosa. Malawak ang ngiting saad ko sa salamin na parabang nababaliw na. Tapos ay nagpa siya akong lumabas sa maliit kong silid at dumiretso sa kusina para makakain na ng agahan. Ako, si Darla Espinosa, 23 taong gulang. Dory ang pangalan ng nanay ko at Darwin naman ang pangalan ni tatay. 12 taong gulang ako nang mawala sa amin si tatay dahil sa isang aksidente. Mula noon ay napilitan si nanay na magbenta ng kung ano-anong mga kakanin at makipaglabada kahit na ipinagbubuntis pa niya. Noong mga panahong yon si Dara, ang nakababata kong kapatid. Noong mga anak si nanay ay napilitan ako na magbenta ng kakanin kasabay ng pag-aaral. Sa murang edad ay natuto na akong maging responsable at tulungan si nanay sa paghahanap buhay. Pagtungtong ko naman sa kolehiyo, hindi ko pa natatapos ang unang taon ay nagpasya na akong tumigil para tulungan ulit si nanay. Madalas na kasing sumasakit ang mga paa at likod niya na halos hindi na makatayo minsan at alam kong hindi na niya kaya maghanap buhay para sa amin. Kaya ako nang umako ng responsibilidad. Sa kasalukuyan ay pagbebenta pa rin ng kakanin at pakikipaglabada ang pinagkakaabalahan ko. Sumasideline din ako ng pagbebenta ng mga damit, underwears at kung ano-ano pa. Kaya kung makakapasok ako sa Ignacio Daily, tiyak na magbabago na ang lahat. Kahit na papaano ay alam kong giginhawa na ang buhay namin. Ang ganda naman ng ate ko. May halong paglalambing na sabi ni Dara nang umupo na ako sa hapag. May sinangag, pritong itlog at tuyo rin. May isang mug na rin ng kape na nakahanda para sa akin. Sus, hilig mo mambola. May kailangan ka no? Natatawang tanong ko at nagsimula ng kumain. Ate, kapag natanggap ka sa trabaho, bilan mo ko ng cellphone ha. Yung mga kaklase ko kasi, may mga cellphone na. Paglalambing pa rin niya. Ngumiti naman ako at agad na tumango. Siyempre naman, ikaw kayang favorite kong kapatid. May halong pagbibiro na saad ko. Kaya natawa na lang din si nanay. Sa kasalukuyan ay nasa unang taon pa lang sa high school si Dara. Matalino't masipag siyang bata. Bihira akong mai-request sa amin. Kaya kung sakaling matatanggap ako sa Ignacio Daily ay ibibigay ko talaga ang lahat ng hihilingin niya. Ako naman ay ganda't sipag lang ang puhunan. Pagdating sa utak ay tatalunin pa ako nitong si Dara. Nang mapalingon ako sa orasan na nakasabit sa bintana, ay nanlaki ang mga mata ko nang mapansing 7:30 na ng umaga. 8:00 ang oras ng interview ko at babiyahe pa ako. Kaya naman gulat akong napatayo. At kahit na hindi pa tapos kumain ay hinila ko ng shoulder bag ko. Maging ang brown envelope na may lamang resume at mga requirements. Dara, pagka-uwi mo galing eskwela kung wala pa ako, ikaw na munang bahala kay nanay. Nay, huwag mong kalimutan uminom ng gamot. Sigaw ko pa habang patakbong lumalabas sa bahay. Mag-iingat ka anak, narinig kong sabi ni nanay. Galingan mo sa interview ate. Sigaw naman ni Dara. Mabilis lang naman akong nakarating sa kanto. Mabuti at may nakahintong jeep na naghihintay ng pasahero. Kaya agad din akong nakasabay. Habang nasa biyahe ay patingin-tingin ako sa suot kong wristwatch.
Mukha yung mamahalin pero Bishak naman ang brand. 7:50 AM at kinakabahan na ako. Ang bagal kasi ng takbo ng jeep na ang akala mo'y kabaong ang sakay at hindi mga tao. Kaya naman ang huminto ito sa harap ng napakalaking gusali na may logo pa ng isang araw at may nakasulat na Ignacio Daily ay halos tumalon na ako pababa at muling tumakbo para lang makarating sa oras. Miss, saan tayo? Tanong sa akin ng guard na hinarangan pa ako papasok. May interview ako ngayon kuya. Halos pasigaw na sagot ko. Nauubusan na kasi ako ng oras at halos 5 minuto na lang ang titira sa akin. Mag-iwan ka muna ng ID rito. Tapos mag-sign ka sa logbook para lang may record na pumasok ka sa... Hindi na naituloy ni Manong Guard ang sasabihin niya. Nilapag ko kasi ang ID sa mesa at nagmamadali pang isulat ang pangalan ko. Maging ang oras na pumasok ako sa kumpanya. Nang maabot niya sa akin ang isang temporary pass na may ID lace pa ng Ignacio Daily, ay agad kong hinila yon at sinuot. Tapos ay tumakbo na ulit. Miss, sa kaliwa! Narinig kong sigaw ni Manong Guard. Napalingon pa ako sa kanya at nakita ko na tinuturo niya ang daan. Sinundan ko naman yon at halos malaglagang pang ako nang mapansin na sobrang dami ng mga tao na mukhang mag-a-apply rin. Pila ba to para sa mga nag-a-apply? Tanong ko sa isang babae. Gusto ko lang makasigurado. Obvious ba? Pagsusungit niya, kaya napangiwi ako. Sungit, di naman maganda. Bulong ko na lang. Naglakad ako papunta sa office table ng isang magandang babae na agad namang ngumiti sa akin. Applicant? Tanong niya. Tumango naman ako. Akin ang resume mo, dadalhin ko sa loob. Tapos intayin mo na lang na tawagin ang pangalan mo ha. Saad pa niya. Nakangiti ko namang binigay sa kanya ang resume ko. Tapos ay nagpasalamat. Naglakad na rin ako papunta sa isang bakanteng upuan at parang nakahinga ako ng maluwag. I'm looking for Miss Darla Espinosa? Nag-angat ako ng tingin nang marinig ko ang pangalan ko. Tinaas ko pang kamay ko at muling umiti sa akin yung magandang babae na kumuha ng resume ko kanina. Pasok ka sa loob para sa initial interview mo. Saad pa niya kaya agad akong tumayo. Sa wakas, matapos ang higit 2 oras na paghihintay ay natawag din ang pangalan ko. Huminga pa ako ng malalim at yumiti. Tapos ay taas noon na akong naglakad papunta sa nakasarang pinto. Pinihit ko ang saradora nito at bahagyang itinulak pabukas. Nakita ko na may 2 cubicle sa loob ng silid. Ang parehong cubicle ay gawa sa salamin, kaya kitang-kitang 2 gwapong lalaki na nakaupo sa mga office table nila. Ang isa sa kanila ay si Damon Ignacio, ang may-ari ng kumpanyang ito. Doon ang para sa initial interview. Sabi ng babae na sinundan pala ako sa loob. Hindi na ako sumagot at naglakad na papunta ron. Good morning po. Ako po si Darla Espinosa. Magalang na pagpapakilala ko pagbukas ko ng malinaw na pinto. Have a seat. Nakangiting sagot naman niya. My name is Alvin Reyes and I am the HR manager. Yung lalaki naman sa kabila. Damon Ignacio po. Nakangiting sagot ko. You know him? Sino naman pong hindi makakakilala sa kanya? Kilalang kilala po yata siya ng lahat, di ba? At saka, matagal ko na pong gustong makapasok sa Ignacio Daily. Nakangiti pa rin ang sagot ko. Nice, sagot niya. Alright, Miss Espinosa. Tell me something about yourself. Nag-iisip na saad ko. Hindi ko kasi alam kung kailangan ko bang sumagot sa Ingles o Tagalog. Mahilig akong magbasa ng English dictionary. Pero kahit na ganun ay hirap pa rin ako sa pag-i-express ang sarili ko sa wikang Ingles. I am 23 and I'm single but not ready to mingle. Mahina siyang natawa dahil sa sinabi ko. Tinitingnan ko ang resume mo and... Anya at marahang umiling. Bahagya akong nanlumo kasi alam ko na wala namang interesting sa resume ko. Wala akong degree at maayos na work experience. Pero hindi ako susuko. Never mind. Anya, do you have a pen with you? Mabilis naman akong tumango, tapos ay binuksan ang bag ko. Napangiwi pa ako nang makitang 2 box na naroroon. Isang box ng briefs na may design na Angry Bird sa gitna, at isang box ng panty na may mukha pa ni Elsa ng Frozen. Hindi ko alam kung bakit nandito ang mga ito. Wala naman akong matandaan na may nag-order sa akin. Pero ganito ang ilan sa mga binibenta ko bilang sideline. Is there a problem? Tanong niya kaya nagulat ako. Nahulog naman yung box ng brief, kaya agad siyang napatingin sa baba.
Mahina naman siyang natawa nang mapagtanto kung ano yun. Sorry po. Nahihiyang saad ko. It's okay, Anya. Alright, I'll give you a piece of paper. Gusto kong makita ang skills mo when it comes to critical thinking. You see, naghahanap kami ng tao na either may bachelor's degree or may matagal na experience sa kaparehong field. But I want to give you a chance to prove yourself. So write an article about Damon Ignacio. Bahagya akong natigilan dahil sa sinabi niya. Ganun pa man ay tumango na lang ako at agad na nagsimula. Pilit kong inalala yung estilo ng mga articles nila na nababasa ko online. Tapos ay ganun ang ginawa kong basihan at nagsulat na lang ng kahit na anong kwento tungkol kay Damon. Nang matapos ay agad ko yung inabot sa kanya. Nakangiti naman siya habang binabasa yon, kaya parang muli akong nabuhayan ng loob. You have quite a talent, Miss Espinosa. Hindi na ako magtatanong, ipapasa kita. Pero hindi ako nangangako kung ipapasa ka ni Damon sa final interview mo, ha? But I want you to be yourself and do your best, okay? Malawak akong ngumiti tapos ay tumango. Pwede mo na siyang puntahan. Anya, at inabot sa akin ang resume ko na sinulatan niya ng kung ano-ano. Nagpasalamat ako sa kanya tapos ay nagmamadali ng pumasok kung nasa saan si Damon Ignacio. Nakangiti ko pang inabot sa kanya ang resume na hawak ko. Hindi ko maiwasan ang sarili na hindi kiligin kasi sobrang gwapo niya pala sa malapitan. Napalingon naman siya sa akin habang nakakunot ang noo niya. What's the matter? Tanong niya nang mapansin ang malawak kong ngiti at medyo malagkit na titig. Sir, matter is anything that has mass and occupying space. Wala sa sariling sagot ko. Busy pa rin sa pagtitig sa gwapo niyang mukha. What the hell? Gulat na tanong niya. Hell is where the devil lives and where evil people go after they die. Sagot ko ulit. Wala pa rin sa sarili. What the actual F? Malakas na tanong niya. Saka lang ako parang bumalik sa realidad. Dala ng gulat. Po? Nalilitong tanong ko. The F is actually a vulgar word which means to have an intercourse. It usually happens to couples or sometimes there's this thing we call one night stand wherein... Enough! Naiinis na bulyaw niya sa akin. Pinaglololoko mo ba ako? Tanong pa niya kaya napanganga ko. Po, hindi po. Naguguluhang sagot ko. Napailing siya tapos ay muling tiningnan ang resume ko. Mas lalong kumunot ang noo niya habang nakatitig doon. Saan ba napunta ang utak ni Alvin na yun? Para ipasak sa initial interview. Sayang oras ko sa'yo. Anya, at ibinaba sa mesa ang resume ko. Wala kang degree. Tapos wala kang experience. Saan ka kumuha ng lakas sa loob na mag-apply rito? Tanong pa niya kaya napanganga ko. Napalunok na lang ako at hindi ko na kailangan pang sumagot. Obvious naman na hindi ako tanggap. Napakagwapo pero ang pangit ng ugali ng isang to. Bagay sa kanyang pangalan niya kasi para siyang demonyo. Pwede namang sabihin sa akin ng maayos na hindi ako qualified. Pero manilait pa eh. Lintik lang ang walang ganti. Hindi maalis ang pagkakasimangot ko habang naglalakad pa uwi. Pasado 12:00 na ng tanghali pero hindi pa rin ako kumakain. Pagkatapos kasi nung nakakainis na interview ay nagliwalim muna ako. Hindi ko alam kung paano haharapin si nanay at ang kapatid ko na alam kong umaasa rin na matatanggap ako sa Ignacio Daily. Nakakapanlumo sa totoo lang. Kung tutuusin ay marami pa namang pwedeng ibang applyan na kumpanya. Pero pangarap ko kasi talaga na makapasok sa Ignacio Daily. Wala sa sarili akong naglakad-lakad. Iniisip pa rin ang mga nangyari kanina. Hindi ko talaga alam kung paano ako makakaganti sa lalaking yun. Kung gumawa kaya ako ng article tungkol sa kanya? Naku, hindi. Delikado. Baka matrace ang IP address ng device ko na gagamitin ko. Kung sakali at ipakulong pa niya ako. Habang nag-iisip kung anong pwedeng gawin ay natigilan ako sa paglalakad nang makita ko si Damon. May kasama siyang isang magandang babae na nakakapit pa sa braso niya. Tapos ay nakangiti silang naglalakad papasok sa isang mamahaling restaurant. Ang lokong yun. Pagkatapos akong sabihan ng kung ano-ano. Siya, pangiti-ngitit pa dit-dit lang ngayon habang ako naiirita. Huminga ako ng malalim. Tapos ay napangisi ng may maisip na kalokohan. Alam kong ikakapahama ko tong gagawin ko pero bahala na. Gaya ng sinabi ko lintik lang walang ganti. Naglakad ako papunta sa restaurant na pinasukan nila.
Tapos ay agad na hinanap ng mga mata ko ang mesang kinauupuan nila. Nang sa wakas ay nakita ko na siya, ay hindi na ako nagdalawang isip na lumapit pa. Agad akong umupo sa table at tinaasan ng isang kilay si Damon na ngayon ay nakakunot ang noo. "Excuse me, kilala ka ba namin?" May halong pag-aalangan na tanong ng babaeng kasama niya. "Paano mo nagawa sa akin to?" Umaarteng tanong ko kay Damon. "What?" Nalilitong tanong ni Damon. "Dame, who is she?" May halong diin naman na tanong ng babae. Pansin ko na marami nang napapalingon sa gawin namin pero wala akong pakialam. Desidido ko na ipahiya ang mokong na to. "I don't know." Halos pabulong naman na sagot ni Damon tapos ay binalingan ako ng tingin. "Look miss, kung sino ka man at kung ano man ang trip mo sa buhay, pagkatapos ng may nangyari sa atin, ito ang gagawin mo sa akin?" Malakas na tanong ko. Nakita ko kung paano nanlaki ang mga mata niya. Maging yung babaeng kasama niya dahil sa sinabi ko. "Paano mo nagawa sa akin to?" Pag-arte ko pa. Pinipilit kong sarili ko na umiyak pero wala talagang lumalabas na luha eh. Oo, alam ko na wala rin akong future sa pag-aartista pero hindi pa ako nakontento. Naglabas ako ng isang pirasong panty na may disenyo ni Elsa ng Frozen. Tapos ay inilapag ko yon sa mesa. "Kaya ba binalik mo na sa akin to? Kasi may iba ka na?" Pag-aarte ko pa. Narinig ko pang napasinghap ang maraming mga nakikiusyoso dahil sa nakita. "Eh di ibabalik ko rin to sa'yo. Sana maging masaya ka." Dagdag ko pa at binato sa kanya ang briefs naman na may disenyong Angry Bird sa gitna. Tapos ay tumayo na ako at nagmamadaling lumabas. Kinakabahan din kasi ako na baka malagot ako kay Damon. Mukha pa naman siyang pikon na pikon dahil sa mga pinagsasasabi ko ron. Halata kasi ang inis niya dahil pulang-pula ang buong mukha niya. "You're an asshole, Damon." Narinig kong saad ng magandang babae. Tapos ay agad na tumayo. "Cindy, hindi ko alam ang sinasabi niya. Come on, di ko nga siya kilala eh." Hindi na natapos ni Damon ang sasabihin niya dahil kinuha ni Cindy ang isang baso ng tubig at sinabo yun sa kanya. "I don't want to see you again, Damon." Saad pa nung Cindy bago naglakad palabas sa restaurant. Mabilis naman akong nagtago sa likod ng isang malaking poste at tiningnan siya na naglakad palayo. Mahina akong natawa sa sarili ko dahil sa nangyari. Ang sarap lang sa feeling na nakaganti ako. Kung sanang maayos niya lang ako kinausap kanina, edi sana hindi kami umabot sa ganito. Malawak ang ngiti ko at tuwang-tuwa dahil sa nangyari. Tapos ay maglalakad na sana ako paalis pero agad na natigilan nang maramdaman ng isang malapad at magaspang na kamay na humawak sa braso ko. "At saan ka pupunta?" Mahina pero may halong diin na tanong ni Damon. Agad akong napalingon sa kanya kasabay ng panlalaki ng mga mata ko. Uuwi?" Patanong na sagot ko. Hindi rin sigurado kung ano ang tamang sasabihin. "Pagkatapos mong mag-eskandalo sa loob at pahiin ako, sa tingin mo hahayaan kong basta-basta ka nalang umalis?" Tanong pa niya. "Ay, mali lang po pala ako. Akala ko kayo yung ex ko eh. Medyo may hawig po kasi kayo." Pagdadahilan ko. Ngumisi naman siya na para bang hindi kinakagat ang sinabi ko. "Naalala ko lang, ikaw pala yung babae kanina na hindi ko pinasa sa interview." May halong kayabangan na saad niya kaya napasimangot ako. "Alam mo bang pwedeng masirang image ko dahil sa mga sinabi mo kanina? I can put you behind bars." Mahina pero madiin na sagot niya. Agad akong nakaramdam ng takot. "Sir, sorry na po. Hindi ko na po talaga uulitin." Pakiusap ko. Imbis na sumagot ay agad niya akong hinilat sinama sa kanya. Kinakabahan at natatakot man ay wala na akong nagawa kung hindi ang tahimik na lang na sumama. "Gaga ka kasi Darla, hindi ka nag-iisip." Singhal ko pa sa sarili. Ilang sandali lang ay nakarating na kami sa sasakyan niya. Binuksan naman niya ang pinto tapos ay itinulak niya ako papasok doon. Mabilis din naman siyang pumasok at binuhay na ang makina nito. "Sir, may sakit pong nanay ko. Tapos first year high school pa lang po ang kapatid ko. Patay na po si Itay at ako lang pong inaasahan nila.
Sir, hindi po ba kayo naaawa? Tumahimik ka, bago pa ako mas mainis sa'yo. Bulyaw naman niya, kaya agad kong sinara ang bibig ko at marahan na lamang na tumango. Lord, ikaw na pong bahala sa akin. Hindi ko alam kung saan kami pupunta, pero sa buong biyahe ay tahimik lang ako na kinakabahan. Ilang sandali lang ay nakita kong iniliko niyang sasakyan, papasok sa isang napakalaking gate. Halos lumuwa naman ang mga mata ko nang makita ko kung gaano kalaki ang bahay. Wow! Wala sa sariling saad ko. At may oras ka pang ma-amaze? Tanong niya, kaya agad kong itinikom ang bibig ko. Bigla kasi ulit akong nakaramdam ng kaba. Nang maiparada na niyang sasakyan ay agad siyang bumaba. Ganon din naman ang ginawa ko. Tapos ay nagsimula na siyang maglakad papasok sa loob. At ako naman ay nanatiling nakatayo. Hindi alam kung anong dapat na gawin. Ano? Gusto mo buhatin pa kita? May halong iritasyon na tanong niya. Kaya napangiwi ako. Marahan naman akong naglakad at sumunod sa kanya. Muli akong namangha nang makitang napakagandang loob ng bahay. Lahat ng gamit na nasa loob ay mukhang mamahalin. May isang malaking aranya pa na napaka-eleganting tingnan. Umupo naman si Damon sa isang mahabang L-shaped na sofa. Tapos ay tinaasan niya ako ng isang kilay. Have a seat, Anya. Nahihiya at kinakabahan man ay marahan ako naglakad papunta sa sofa. Tapos ay umupo ako ng medyo malayo sa mismong kinauupuan niya. Sir, sorry na po talaga. Mababa ang boses na saad ko. I don't easily accept apologies, woman. Anya, galit sa akin ng girlfriend ko dahil sa ginawa mo. At gusto ko na ayusin mong gulong sinimulan mo. Dagdag pa niya. Hindi ko naman alam kung anong isasagot. I mean, paano ko ba maaayos to? Di ko alam. Wala akong ideya. Ramdam ko na nagpapawis ng kilikili ko. Dala ng labis na kaba. Ano po bang magagawa ko? Tanong ko naman. Kung gusto niyo po, kakausapin ko si Ma'am Cindy. Ako na lang po magpapaliwanag sa kanya. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko kasi agad siyang nagsalita. Sa tingin mo ba makikinig siya sa'yo ngayon? Natigilan naman ako dahil sa tanong niya. Oo nga. Kung may isang bagay kasi akong natutunan sa buhay, iyon na yung taong galit. Hindi makakarinig ng kahit na anong paliwanag. Pero yun lang naman kasi ang alam kong gawin para matapos na to. Ano po bang gagawin ko, sir? Kumbinsihin mo si Cindy na kausapin ako. Pero hindi muna ngayon. For now, you must work with me. Anya, para namang nagliwanag ang mukha ko dahil sa narinig. Talaga po? Article writer po ba sa Ignacio? As my personal maid. Sad niya. Kaya literal akong napanganga. You see, mag-isa akong nakatira sa malaking bahay na to. Kailangan ko na maglilinis, magluluto, at magliligpit ng mga pinagdumihan ko. Pansamantala kang titira rito at hindi ka aalis hanggat hindi kami nagkakaayos ni Cindy. Dagdag pa niya. Don't worry because I'm not that heartless. Pasasahurin pa rin kita. 30,000 a month. Libre pa lahat. But you need to be with me 24/7. Saad niya't ngumisi na parang may masamang balak. Wala naman akong maisagot. Hindi ko alam kung kailangan kong magsaya kasi kahit na papaano ay nagkaroon ako ng trabaho na may magandang sahod. O kailangan kong umiyak kasi mukhang pahihirapan ako ng lokong to. May iba pa po ba akong choice, sir? Tanong ko na mas nagpalawak ng ngisi niya. Wala. Singhal niya sa akin. Napalunok naman ako pero hindi na rin masama. Kesa mag-settle sa maliit na tinutubo ko sa pagbebenta ng kung ano-ano. Ni hindi nga sasapat sa pang isang araw naming gastusin eh. Sir, pagkuha ko sa atensyon niya kaya napalingon siya sa akin. Kung sakaling magawa ko pong pinapagawa niyo tapos magkaayos kayo ni Ma'am Cindy, pwede po bang i-consider niyo application ko sa Ignacio Daily? Mabilis naman ho akong matuto. Puno ng pag-asa na saad ko. Pag-iisipan ko, sagot naman niya. Maghintay ka rito at wag na wag kang tatakas ha. Kung hindi, lagot ka sa akin. Tumayo naman siya mula sa sofa. Tapos ay naglakad, papanhik, sa ikalawang palapag. Nang wala na siya sa paningin ko'y iginala ko ang mga mata ko sa kabuuan ng bahay. Grabe! Sobrang laki talaga. At hindi ko sukat akalain na
Mag-isa lang siyang nakatira sa ganito kalaking bahay. Nasaan ang mga magulang niya? O ang ibang parte ng pamilya niya? Napailing ako sa naisip. Hindi ito ang tamang panahon para isipin ko ang mga taong wala namang parte sa buhay ko. Nanlumo na naman ako sa ideya na kakailanganin kong tumira rito kasama siya. Anong sasabihin ko kina nanay? Kakayanin kaya nila na wala ako sa bahay? Di bali na. Magsisinungaling na lang siguro ako. Sasabihin ko na natanggap ako sa Ignacio Daily. Hindi bilang article writer kundi assistant ng boss. At dahil magaling ako ay kailangan kong magstay in para matrain nila ako ng maayos. Ilang sandali pa'y bumalik na si Damon. Hawak niya ang isang papel. Tapos ay inilapag niya yon sa lamisita, sa mismong harap ko. Nang tingnan ko ay isa pala yung kontrata. Nakasulat lang naman doon na magtatrabaho ako bilang isang PA o personal assistant niya. Kahit na ang totoong definisyon nun para sa amin ay personal yaya o personal alalay. Kapag hindi ka sumunod sa usapan, I'll consider it as breach of contract and I'll sue you. May halong pagbabanta na saad pa niya. Huminga naman ako ng malalim at kahit na hindi sigurado sa kung anong pinasok ko, ay pinirmahan ko pa rin ang kontrata para lang matapos na. As usual, hindi pabor si nanay sa ideya na aalis ako sa bahay. Pero wala naman akong choice dahil napirmahan ko na ang kontrata. Sinabi ko na lang sa kanila na maganda ang sahod at sayang ang opportunity, kaya ayaw ko nang pakawalan pa. Ang tagal ko nga siyang kausap. At dahil alam niya na pangarap ko talagang makapasok sa Ignacio Daily, sa huli ay hinayaan na lang niya ako. At kahit pa halatang labag yun sa loob niya. Sa kasalukuyan ay nandito na ako sa bahay ni Damon. Dala ko ang isang malaking travel bag na puno ng mga gamit ko. Hindi ko alam kung saan ako matutulog dito pero sa laki ng bahay na to, imposible naman na hindi niya ako patuluyin sa isa sa mga bakanteng kwarto. Pagkatapos naman naming mag-usap kanina at magpirmahan ng kontrata, ay hinayaan niya muna akong umuwi para makapagpaalam ng maayos kay nanay. At para na rin makakuha ng gamit ko. 6:00 na ngayon ng gabi. At sa totoo lang ay gutom na ako. Dahil wala pa akong kinakain buhat kaninang tanghalian. You're here. Anya nang makita ko. Opo sir. Medyo nahihiyang sagot ko. Hindi ko alam pero nai-intimidate talaga ako sa kanya. Siguro ay dahil alam ko na kahit mukha siyang mabait at maamo, deep inside ay nakakatakot talaga siya. Well, parang kasalanan ko naman ata kung bakit siya naging masungit sa akin. Ikaw nang bahalang pumili ng kwarto na tutuluyan mo. Nasa taas lahat. I only have one rule here. Saad niya. Ano po yun? Ayoko ng pakailamera. Bahagi akong napangiwi dahil sa sinabi niya. May problema ba doon? Tanong pa niya kaya mabilis akong umiling at pilit nang ngumiti. Wala po. Sagot ko. Inismeran niya ako tapos ay tumalikod na at naglakad papunta sa ikalawang palapag. Umamba naman ako kunwari, nasasapakin ko siya at napahagikik kasi alam ko na hindi naman niya yung nakita. Nagpa siya na rin naman akong umakyat sa ikalawang palapag. Namangha ako nang makita na ang ganda rin dito sa second floor ng bahay. Ang dami ring pinto na nasa tingin ko ay puro mga guest room. Grabe talaga, parang mansyon na tong bahay niya. Hindi ko naman alam kung anong silid ang pipiliin ko. Sa huli ay napangiti ako nang makita ang isang pinto sa dulo. Iyon na lang siguro para malayo sa demonyo. Naglakad na ako papalapit sa pinto. Nang nasa harap na nito ay agad kong pinihit ang saradora at itinulak pabukas. Nanlaki naman ang mga mata ko nang makita si Damon na hubot-hubad. Napatili ako dala ng gulat. Gulat naman siyang napalingon sa akin at tumili rin. Tinakpan din niya ang ibabang parte ng katawan niya, gamit ang kanyang mga kamay. Ako naman ay nagtakip ng mata, gamit din ang mga kamay ko. Get out and close the damn door! Sigaw pa niya na mabilis ko namang ginawa. Pagkalabas ko sa kwarto at pagkasara ko sa pinto ay saka lang ako parang nakahinga ng maluwag. Unang gabi ko rito pero grabe ang eksena na agad. Sorry po sir, wala naman po ako nakita kasi mukhang maliit. Nangaasar na sigaw ko pa. Shut up! Napipiko na naman ang sigaw niya pabalik, kaya mahina akong natawa. Muli na akong naglakad sa hallway ng bahay. Tapos sa huli ay napili kong silid na pinakamalapit sa hagdan.
Iyon din kasi ang pinakamalayo sa kwarto ni Damon. Pagpasok sa loob ay ibinaba ko sa lapag ang dala kong travel bag at agad na humiga sa malambot na kama. Darating din ang araw na ganito na rin kalambot ang kamang hihigaan ni Nanay at Dara. Bulong ko pa sa sarili ko habang nakangiti. Ano kayang feeling kung ganito kalaking bahay namin? Yung tipong wala kaming ibang problema sa pera. Kung paano ito gagastusin. Ang saya lang siguro. Hoy, asan ka na naman? Gutom na ako. Narinig ko ang mayabang na sigaw ni Damon mula sa labas. Kaya napangiwi na naman ako. Panira talaga ng moment ang isang yun. Hindi ko na muna inayos sa mga gamit ko. Nagpa siya akong tumayo mula sa kama. Tapos ay naglakad palabas. Pagkabukas ko naman ng pinto ay agad kaming nagkasalubong ni Damon. Gutom ako. Saad ulit niya. Oh, anong gagawin ko? Eh di kumain ka. Sagot ko naman. Ano? Hindi ka magluluto? Tanong naman niya. Heto na nga po, senyorito. Naiinis na saad ko tapos ay napangisi nang may maalala. Bagay sa yung tawag na senyorito. May senyorito ka rin kasi na tinatago sa babae. Pangaasar ko pa. Nilingon ko siya para makita ang reaksyon niya. Nakita ko naman na pulang-pula ang mukha niya na halatang napipikon na. Tinakpan ko lang para di mo makita. Malaki to. Sigaw naman niya. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o ano. Para kasi siyang bata na napipikon sa pang-asar ko. Kahit na 28 naman ang edad niya. Dumiretso naman ako sa kusina na natatawa pa rin. Hindi ko alam kung anong lulutuin ko. Sa huli ay nagpasya ako na ipaganda na lang siya ng adobo. Habang nagluluto naman ay narealize ko na parang hindi pala masamang bagay na nandito ako. Mukhang sa aming dalawa ay siya pang mas mapipikon at unang susuko eh. Nang matapos magluto ay agad kong hinanda sa hapag kung saan siya naghihintay habang titig na titig sa laptop at halatang abala sa ginagawa. Oh, kumain ka na senyorito. May halong pangaasar na saad ko kaya agad niya akong tinapunan ng masamang tingin. Mahina na lang akong natawa nang wala siyang nasabi. Ikaw, hindi ka ba kakain? Tanong niya sa akin nang magsimula na siyang magsandok ng pagkain niya. Siyempre kakain. Walang pag-aalinlangang sagot ko at agad na umupo sa isang bakanteng silya. Kumuha rin ako ng plato at nagsandok na ng pagkain. Tahimik naman naming pinagsaluhan ng pagkain. Siya kasi ay abala pa rin sa kung ano man ang ginagawa sa laptop niya. Nang matapos akong kumain ay bigla akong nag-burp ng malakas. Dala ng kabusugan. Ay, thank you Lord. Saad ko pa habang hinihimas ang tiyan ko. Napalingon naman siya sa akin at agad na napangiwi. Kadiri ka. Di ka ba tinuruan ng good manners at right conduct? Naiirit ang tanong niya. Imbis na sumagot ay ngumisi lang ako sa kanya na parang nangaasar pa. Nakakatawa talagang isang to. Ang sungit-sungit pero pikon naman. Lumipas ang mga araw at naging maayos naman ang lahat. Unti-unti ay nasasanay na ako sa pagiging masungit ni Damon na lagi ko namang sinusuklian ng pangaasar. Hindi ata lumipas ang isang araw na hindi kami nagbabangayan na parang aso't pusa. Maging sa opisina niya ay sinasama niya ako at pinahihirapan. Uutusan na bumili ng kung ano-ano kahit hindi naman niya kailangan. O kaya hindi kaya ay pinapabitbit ng mga gamit niya kahit na kaya naman niya. Sumusunod na lang ako kasi iyon naman talaga ang trabaho ko. Sa ilang araw na nagtatrabaho ko sa kanya ay nalaman ko na kaibigan pala niyang mabait na nag-interview sa akin, si Sir Alvin Reyes. Buti pang isang yun, gwapo na mabait pa. Noong unang araw niya ako makita na kasama si Damon ay nagtaka siya. Ang akala raw kasi niya hindi ako pumasa. Sinabi ko na lang na kinuha ko ni Damon na PA niya. Halatang naguguluhan siya sa nangyari. Lalo na kapag naririnig niya kami ng kaibigan niya na nagbabangayan. Pero hindi na lang siya nagtatanong. Ngayon ay tahimik akong nakaupo dito sa sofa sa opisina ni Damon. Nasa meeting kasi sila at mahigit kalahating oras ng tahimik ang buhay ko. Sana nga lang ay mas tumagal pa sila sa meeting. Pero alam ko naman na pabalik na niyan sila. At hindi nga ako nagkamali. Ilang sandali lang kasi nagbukas ng pinto at pumasok dun si Damon. Hindi naman niya ako pinansin. Dumiretso na siya papunta sa swivel chair niya at humarap na sa laptop
Mukhang sobrang busy niya. Kung sabagay, wala namang araw na hindi naging abala sa trabaho to eh. Pero nakakapagtaka na hindi rin siya nawawalan ng oras na sungitan ako. Hoy, kuha mo akong tubig. Maya-maya lang ay utos ni Damon. Dar lang pangalan ko, hindi Hoy. Hindi kagandahan na pangalan pero bagay pa rin sa maganda kong mukha. Sagot ko naman. Gandang-ganda ka talaga sa sarili mo, no? Tanong niya. Maganda naman talaga ako, sabi ni nanay. Sagot ko. Ikaw, bakit ang sungot-sungit mo? Siguro, crush mo ko, no? Tanong ko't ngumisi pa. Napangiwi naman at umarting ng didiri. Asa ka, Dora. May taste ako, no? Dar lang nga kasi. Sagot ko naman. Wala akong pake. Bilisan mo na't ikuha mo na ako ng tubig. Nauuhaw ako. Napailing na lang ako tapos ay naglakad na. Papunta sa kusina na nasa loob lang din ng opisina niya. Dumiretso ako sa fridge. Tapos ay kumuha ng bottled water at naglakad pabalik para ibigay yun sa kanya. Heto na po, senyorito. Nangaasar na saad ko. Masama ulit niya akong tiningnan kasi hindi niya gusto na tinatawag ko siyang senyorito. Hindi ko naman mapigilan ng sarili ko kasi nakakatawa ang kwento sa likod nun. Nagbago ng isip ko. Gusto ko ng frap. Bili mo ako sa coffee shop sa harap ng building. Bilisan mo. Kapag natapos ang 10 minuto na wala ka pa rito, lagot ka sa akin. Utos niya. Napangiwi naman ako. Pero sa huli ay sinunod ko pa rin ang utos niya. Nang makalabas sa opisina ay nakita kong papasara na ang elevator. Patakbo kong nagpunta ron para sana maabutan. Pero wala na. Kaya sa huli bumaba ako gamit ang hagdanan. Nakabili naman ako agad ng pinapabili niya. Hingal na hingal nga ako pagkabalik ko sa opisina. Siya naman ay ngumingisi na parang nakakaloko. Gusto ko ng pizza, dalian mo. Napanganga naman ako. Ganito kasi siya palagi. Obvious na pinapahirapan at pinapagod ako. Napangisin naman ako nang makaisip ng kalokohan. Hindi ako magiging si Darla para sa wala. Umarte ako na nahihirapang huminga. Tapos ay umupo sa sofa. Sir... Kunwari ay hirap sa pagsasalitang sabi ko. Napalingon naman siya sa akin at napatayo. What's happening? May halong kaba na tanong niya. Sir, tubig po, tubig. Nakita ko na parang natataranta siya. Agad naman niyang kinuha yung bottled water na dinala ko sa table niya. Tapos ay patakbong lumapit sa akin. Hey, take a deep breath. Bulong niya habang inaalalayan akong uminom. Bahagya akong nakaramdam ng konsensya sa kalokohan ko. Kasi mukhang sobrang nag-alala talaga siya. Pero nagtataka ako kung bakit biglang tumibok ng mabilis ang puso ko habang nakatitig sa gwapo niyang mukha na ngayon ay sobrang lapit sa akin. Sir, joke lang po. Nahihiyang bulong ko. Natigilan naman siya dahil sa sinabi ko. Napatitig din siya sa mukha ko. Napalunok pa ako ng laway nang bumaba ang mga mata niya sa labi ko. Tapos ay napabuntong hininga siya. Bago ko binitawan at muling tumayo. Sa tingin mo nakakatawa ang joke mo? Napipikong tanong niya. Hindi naman ako nakasagot. Tama naman kasi siya. Mukhang sumobra ata ako ngayon. Ganun pa man ay hindi ko pinansin ang inis niya sa akin ngayon. Hindi gaya ng mga nakarang araw na sasabayan ko pa siya. Masyado kasi akong naguguluhan sa nararamdaman ko. Hindi ko alam kung bakit masyadong mabilis ang tibok ng puso ko kapag naaalala ang nag-alala niyang mukha sa akin. Teka, hindi naman pwede na nahulog na ako sa kanya, di ba? Kasi ilang araw pa lang naman kaming magkakilala. Pero paano kung gano'n na nga? Hindi pwede. Kasi alam ko na ako lang ang masasaktan at mahihirapan sa huli. May girlfriend siya. At ang rason kung bakit nandito ako ay para matulungan ko silang magkaayos. Dahil akong rason kung bakit sila nag-away. Alam mo, umalis ka muna sa harap ko. Mahinang saad niya. Bakas pa rin ang inis. Napalunok naman ako ng dala ng labis na hiya. Bago marahang tumango. Sorry po ulit, sir. Mahinang saad ko bago naglakad palabas ng opisina niya. Nagpasya ako na hintayin na lang siya sa lobby. Ilang minuto na lang din naman ang itatagal ng trabaho niya at matatapos na siya. Sana lang mamaya hindi na siya galit sa akin. Mas okay nang bumalik siya sa pagsusungit.
kesa yung hindi niya ako papansinin. At ang ideya na hindi niya ako kakausapin ay parang punyal. Hindi ko maintindihan pero medyo may kirot sa dibdib. Nababaliw na ata ako. Naging mabilis pa ang paglipas sa mga araw. Gaya ng inakala ko'y nagalit nga sa akin si Damon dahil sa biro ko. Pero mukhang mabilis lang naman na nawala yun. Kasi kinagabihan ay balik na naman siya sa pagiging masungit niya na siyang ikinatuwa ko. May mga pagkakataon naman na maayos kaming nakakapag-usap at parang magkaibigan pa. Nakakatuwa kasi minsan ay nagiging open siya sa akin patungkol sa mga bagay gaya ng pamilya niya at relasyon nila ni Cindy. Dahil sa ganung ugali niya ay hindi ko na malaya na tuluyan na nga akong nahulog sa kanya. Pero syempre, hindi ko naman yun sasabihin. Hindi ko yun magagawang aminin sa kanya. Lalo na't alam ko na malapit na rin matapos ang role ko sa buhay niya. Sa halos 3 linggo na nakasama ko siya ay naging masaya ko. Siguro rin ay sa halos 3 linggong nagdaan ay hindi na mainit ang ulo ni Cindy sa nangyari at magagawa na nilang mag-usap ng maayos. Hindi ko nga lang alam kung paano yun gagawin. Kung akong tatanungin ay gusto ko ring matapos na to. Hindi na kasi makakabuti sa akin ang mas tumagal pa rito. Gayong iba nang nararamdaman ko para kay Damon. Feeling ko kasi kapag mas tumagal pa ako rito ay baka mas mahulog pa ako. Ngayon ay magkasama kami sa sala sa bahay niya. Umiinom siya ng alak dahil wala siyang trabaho bukas. Ako naman ay nakaupo lang sa sofa at nakikipagkwentuhan sa kanya. Nung araw na nilapitan mo kami sa resto, iyon din dapat ang araw na aayain ko na magpakasal si Cindy. Pagkukwento niya na ikinagulat ko. Hindi ko alam pero parang gusto ko nang masecure ang future namin. Kahit na sa totoo lang, ay ramdam ko na unti-unti na talaga kami nagkakalayo. Dagdag pa niya. Sorry ulit. Nahihiyang saad ko. Siguro kung hindi ko ginawa yon, baka ngayon ay engaged na sila at masaya si Cindy. Kasalanan ko talagang lahat. Akmang magsasalita sana siya pero biglang nagbukas ang pinto ng bahay niya. Sabay naman kaming napalingon doon at nakitang nakangiting si Alvin. Hindi na namin nagawang ituloy ang pinag-uusapan dahil sinamahan siya ni Alvin na uminom. Nag-iba na kasi ang topic nila. Madalas ay tungkol sa sports o kung hindi kaya ay sa trabaho. Ako naman ay napapadalas ang pagsulyap kay Damon. Hindi ko talaga alam kung bakit ang bilis kong mahulog sa kanya. Kung tutuusin ay pwede naman sanang si Sir Alvin na lang ang maging crush ko. Kasi bukod sa gwapo ay ang bait pa niya. Pero ganun talaga siguro. Hindi naman natin nadidiktahan ng puso. Wala ka pa talagang nagiging boyfriend? Tanong sa akin ni Sir Alvin. Maya-maya lang ay napalingon naman sa akin si Damon na parang interesado rin sa magiging sagot ko. Wala pa nga sir. Ilang ulit mo nang tinatanong yan ah. Sagot ko't mahina pang tumawa. Gusto mo ba? Ikaw na lang ang mauna? May halong biro na tanong ko pa. Why not? Masaya ka namang kasama at maganda pa. Pagsakay naman niya sa biro ko, napansin ko na medyo masama ang titig ni Damon kay Alvin at hindi ko alam kung bakit. Gusto ko sanang isipin na nagsiselo siya pero hindi ko naman gustong paasahin ang sarili ko sa bagay na alam kong imposible. Joke lang Sir Alvin. Kahit naman na mabait kayo, mukha pa rin kayong babaero. Wika ko. At malakas na tumawa si Damon dahil doon. Kaya pareho kaming napalingon ni Alvin sa kanya at napangiwi. Mukha lang pero wala pa akong babaeng pinapaiyak. Sagot naman ni Alvin at ngumiti pa sa akin. Ako pa lang ang una kung ganon. Tanong ko. Ang tanong, paiiyakin ba kita? I doubt it. Sagot naman niya. Bihira kasi mga kagaya mong babae at dapat sa inyo ay minamahal at pinapasaya. Dagdag pa ni Alvin. Mahina akong natawa dahil doon. Alam ko naman na sinasabi lang niya ang mga ito dahil sa tama ng alak sa kanya. Pero may punto naman siya at hindi lang kagaya ko ang dapat na minamahal. Lahat kasi ng babae ay deserve mahalin at pasahin ng lalaking nakalaan para sa kanila. Hindi sasaktan at hindi lolokohin. Napangiwi ako nang batuhin ni Damon si Alvin ng throw pillow. Tumama yun sa ulo ni Alvin at gulat siyang napalingon sa kaibigan. What was that for? Nalilitong tanong ni Alvin. Wala, ang korte mo lang kasi. Sagot naman ni Damon.
Teka, nagsiselos ka ba? Tanong niya. Sabay naman nanlaki ang mga mata namin ni Damon dahil doon. Ba't naman ako magsiselos? Gulat at parang defensive na tanong ni Damon. Kung may gusto ka kay Darla, edi aminin mo. Nagbibiruan lang kami rito eh. Wika ulit ni Alvin. Hindi nga sabi ako nagsiselos. Paki ko ba kung magharutan kayo? Naiirit ang giit naman ni Damon. Alam nyo, ang weird nyo. Bahala nga kayo dyan. Inis na saad pa niya at tumayo na. Tapos ay naglakad na papunta sa ikalawang palapag. Nagkatingin na naman kami ni Alvin at sabay na nagkibit balikat. Siya tong weird eh. Bulong pa niya. Kaya sabay kaming natawa. Feeling ko, may gusto sa'yo yun. Dagdag pa niya. Ano ka ba? Mahal na mahal nung isa yun si Ma'am Cindy. Kaya imposibleng sinasabi mo. Sagot ko naman. Gaya ng sinabi ko ay hindi ko gustong umasa. Kahit na ang totoo ay may parte sa akin na nagdadasal na sana nga ay tama si Sir Alvin sa sinasabi niya. Na may gusto nga sa akin, si Damon. Kinabukasan ay pansin ko na ilag sa akin si Damon. Nagpasya naman ako na wag na yung masyadong pansinin. Pero kinagabihan ay sinama niya ako sa isang dinner event. Inutusan niya ako na magsuot ng isang maayos na dress. Mabuti na nga lang at may dala rin ako kahit na papaano. Oh, prepared ang lola niyo, 'di ba? Kaya iyon na lang ang sinuot ko. Habang nasa sasakyan naman kami ay tahimik lang kaming dalawa. Paminsan-minsan ay nararamdaman ko ang pagsulyap niya sa akin habang nagmamaneho. Pero hindi na lang ako umiimik. Pagdating sa venue ng event ay namangha ako sa ganda ng lugar. Halatang ginastusan talaga para mapaganda ang ayos. Ang daming waiter at mga waitress na naglalakad-lakad habang nagbibigay ng mga inumin sa mga bisita. Sa gilid naman ay may isang mahabang mesa na puno ng iba't ibang klaseng pagkain. May mga staff din doon na nakatoka sa pagbibigay ng pagkain. Eleganteng-elegante naman tignan ng lahat. Ang iba kasi naka-nightgown pa. Medyo nahiya tuloy ako kasi isang lumang bestida lang ang suot ko. Pero naalala ko na hindi naman ako nagpunta rito para makipagsosyalan. Bukod sa hindi ko naman afford yun ay sinabit lang naman ako ni Damon dito. Habang naglalakad kami sa loob at naghahanap ng pwedeng maupuan, ay bahagya akong natigilan nang makitang isang magandang babae na nakatingin sa amin ni Damon. Si Cindy. Bahagya akong kinalabit si Damon kaya napatingin siya sa akin. Sinundan naman niya ang tinitingnan ko. At hindi na ako naglakas ng loob na tingnan ang ekspresyon ng mukha nang makita si Cindy. Obvious naman na excited siya. Halos 3 linggo rin silang hindi nagkita at nagkasama. Kaya alam ko na miss na niya ang babaeng mahalaga sa kanya. Nang makahanap na kami ng pwesto ay tahimik lang akong umupo. Okay ka lang? Mababa ang boses na tanong sa akin ni Damon. Pilit naman akong ngumiti bago tumango. Hindi lang ako sanay sa ganito karaming tao. Sagot ko. Kahit na ang totoo, ay tahimik ako kasi parang may hapdi na naman sa puso ko. At isa pa, ay hindi ko rin naman ramdam na belong ako sa maraming mga tao rito na mukhang mayayaman lahat. Gusto mo, umuwi na tayo? Mahinahong tanong niya sa akin na siyang ikinagulat ko. Hindi sir, mahinang sagot ko. Nandito rin po si Ma'am Cindy. Baka ito na po yung chance natin para makapag-usap kayo. Dagdag ko pa. Nakita ko kung paano nagtiim ang bagang niya at hindi ko alam kung para saan ba yun. Hindi na siya nakasagot kasi umupo na sa tabi namin si Sir Alvin. Ang ganda mo ah. Nakangiting wika pa niya sa akin. Ang galing niyo po talagang mambola sir. Nakangiting sagot ko naman. Sinubukan ko lang na pagaanin ang loob ko kahit na masyado nang naninikip ang dibdib ko. Nararamdaman ko kasi na ngayong gabi na sila mag-uusap ni Ma'am Cindy at magkakaayos na rin. Nararamdaman ko na matatapos ang role ko sa buhay niya. Parang blessing in disguise naman yun para sa akin kasi babalik na ulit sa dati ang takbo ng buhay ko. Magiging normal na ulit ang lahat. Ang kaso, sa 3 linggong nakasama ko siya ay parang nasanay na ako sa presensya niya. Ilang sandali pa'y nakita ko naglalakad si Ma'am Cindy sa hallway. Tapos ay pumasok siya sa banyo. Hindi naman ako nagdalawang isip na tumayo at nagpaalam kina Damon at Alvin. Nagmamadali akong sinundan si Cindy para makausap siya. Pagkapasok sa banyo ay agad ko naman siyang nakita
na nakaharap sa salamin at naglalagay ng lipstick. Bahagya pa siyang nagulat nang makita ko. Saglit kaming nagkatitigan sa salamin bago ko pilit nang ngumiti sa kanya. Ma'am Cindy, magandang gabi po. Puno ng respeto na bati ko. Ako po si Darla. Ma'am, okay lang po bang makausap kayo? Mabilis lang po ito. Kung tungkol to sa inyo ni Dame, ma'am, wala pong kami. Pagputol ko sa sasabihin niya. Nagsinungaling po ako nun sa restaurant kasi hindi niya po ako tinanggap nung nag-apply ako sa Ignacio Daily. Kaya ako po siya laging kasama kasi may deal kami na kailangan ko kayong matulungan na magkabalikan. Paliwanag ko. Darla, hindi mo naiintindihan. Mahinahong saad niya. Ang totoo niyan. Ma'am, dito lang po kayo please. Mabilis lang po talaga. Promise po. Hindi ko na siya hinintay na sumagot. Patakbo kong lumabas tapos ay bumalik sa pwesto namin ni Damon. Halata naman ang pagtataka sa kanya nang makita niya na parang hinihingal ako. Sir, tara po. Aya ko sa kanya at agad ko siyang hinila patayo. Teka, saan ba tayo pupunta? Naguguluhang tanong niya. Pilit naman akong ngumiti sa kanya at hindi sumagot. Hinayaan naman niya ako na hilahin siya. Muli akong napangiti nang makita si Ma'am Cindy na hinihintay nga ako. Halata sa kanilang dalawa ang gulat nang makita nila ang isa't isa. Ako naman ay tinulak papasok ng banyo si Damon. Tiningnan niya ako na may halong pagtataka pero sinuklian ko lang yon ng ngiti. Hindi ko bubuksan tong pinto hanggat hindi kayo nakakapag-usap. Sabi ko, tapos ay agad na isinara ang pinto. Ang peking ngiti na nasa mga labi ko ay agad na nawala nang maisara ko na ang pinto ng banyo. Agad yung napalitan ng mga luha na unti-unting namumuo sa mga mata ko. Sobrang bigat at sakit sa pakiramdam. Pero alam ko na ito ang dapat at tamang gawin. Hindi na rin ako naghintay pa. Alam ko naman na mag-uusap na sila at magkakaayos. Nauna na akong umalis at bumalik sa bahay ni Damon. Inayos ko na rin ang mga gamit ko at nagpa siyang umuwi na sa amin ng gabing yon. Nang gabing rin yon, ay tahimik akong umiyak sa kwarto ko. Hindi ko gusto ang ganitong nararamdaman, pero wala naman akong magagawa. Nangako na lang ako sa sarili ko na bukas, pagkagising ko ay hindi na ulit ako iiyak at babalik na sa dati ang lahat. Iisipin ko na lang na panaginip ang lahat ng nangyari at oras na para magising mula sa mahabang panaginip. Oras na para tanggapin ang realidad na hindi kami pwede. At hanggang doon na lang ang kwento namin. Gaya ng plano ko nung una pa lang, sinabi ko kina nanay na hindi ako pumasa sa training. Hindi naman na sila nagtanong pa sa akin tungkol doon. Pilit kong namuhay ulit ng normal. Pinilit kong ibalik sa dati ang lahat. Iyong noong bago ko pa makilala si Damon. Pero minsan, hindi ko pa rin maiwasang isipin kung kamusta na kaya siya. Kamusta na sila ni Ma'am Cindy? Okay na ba sila? Ikakasal na ba sila? Aaminin ko na nasasaktan pa rin ako kapag naiisip ko silang dalawa. Pero hindi na ako umiiyak. Mas pinipili kong magpakatatag para sa sarili ko at para sa pamilya ko. Ang importante ay may natutunan ako sa mga nangyari. At ang importante ay muli kong naibalik sa dating 2 taon na nagkasira dahil lang sa kagagahan ko. Ilang araw na rin naman ang lumipas at unti-unti nang nagiging maayos ang lahat sa akin. Magkano tong Angry Birds na brief? Nagulat ako nang marinig ang isang pamilyar na boses. Pag-angat ko ng tingin ay agad kong nakita ang nakangiting si Sir Alvin. Kasalukuyan kasi akong nagbabantay ng maliit na tindahan sa bakuran namin. Nagawa lang sa kahoy. Uy, Sir Alvin! Kamusta po? Nakangiting bati ko. Ayos lang. Bigla ka nilang umalis ng dinner. Hinahanap ka nga sa akin ni Dime. Ikaw, kamusta ka na? Sagot nito at tanong niya pabalik. Heto, okay lang pero matumal ang benta. Bili ka na ng underwear o kahit mga kakanin man lang. Nakangiti pa rin na wika ko. Magkano ba tong Angry Birds na briefs? Tanong niya habang natatawa. 50 pesos lang yung isang boxer. 3 piraso na. Madulas at malambot ang tela niyan kaya komportable yan isuot. Bili ka na. Pamimilit ko pa. Sayang,
Wala akong dalang pera eh. Anya at ngumisi sa akin. Pero may kakilala ako na papakyawin ang lahat ng yan para lang makausap ka. Makahulugang dagdag pa niya bago kumindat sa akin. Bahagya naman akong nakaramdam ng kaba sa ideya na si Damon ang tinutukoy niya. At hindi nga ako nagkamali. Ilang sandali lang ay nakita kong naglalakad na siya palapit sa amin. Hi! Mahina at nakangiting bati pa niya pagkalapit. Sir! Mabuti po't nakadaan kayo rito. Nakangiting bati ko. Kunwari ay normal lang ang lahat. Tama, ang gagawin ko lang naman ay umate. Gaya ng ginagawa ko nung kasama ko pa siya. Wala naman siyang ideya sa nararamdaman ko para sa kanya eh. Can we talk? Mahinahon at seryosong tanong niya. Siyempre naman po, tuloy naman po muna kayo. Ibibili ko lang po kayo ng soft drinks. Sagot ko. No, it's okay. Agad na sagot niya. Gusto lang talaga kitang makausap. Bahagi akong natigilan dahil sa narinig. Teka, wala naman akong nawalang mamahaling bagay sa bahay noong umalis ako, diba? Kaya bakit ganito siya kaseryoso? Kinakabahan tuloy ako. Ako nang magbabantay ng tindahan, mag-usap na muna kayo. Nakangisi pa rin naman saad ni Alvin. Pilit na lang akong tumango bago iginiya si Damon papunta sa maliit naming teresa. May mga monoblock chair na naroroon. Hindi ko nga alam kung umuupo ba siya sa ganong klaseng upuan. Gayong ang nilambot ng mga sofa niya sa bahay niya. Pero wala naman siyang choice. Ano pong pag-uusapan natin, sir? Tanong ko. May nagawa po ba akong kasalanan o may nawala po ba sa bahay niyo pagkaalis ko? No. Mahinahong saad niya. Tapos ay marahan pang umiling. It's just that... Bakit umalis ka kagad nung gabing yun? Tanong niya't napabuntong hininga pa. Hindi po ba ang usapan natin ay hanggang magkausap at magkaayos lang kayo ni Ma'am Cindy? Nagawa ko naman po, kaya hindi na po ako kailangan doon. Iyon lang ba talaga? Tanong ulit niya. Pakiramdam ko kasi meron kang hindi sinasabi sa akin. Dagdag pa niya. Po, hindi po sir, wala po. Iyon lang talaga. Kinakabahan pa rin ang sagot ko. Napabuntong hininga naman siya. Tapos ay ilang sandali kaming binalot ng katahimikan bago siya pilit na ngumiti sa akin. Nag-usap kami ni Cindy nung gabing yun. Nag-usap kami, hindi para maging kami ulit. Nag-usap kami para magkapaliwanagan. Wika niya. Hindi ba't nabanggit ko na minsan sa'yo na bago pa man mangyaring lahat, ramdam ko na unti-unti na kaming nagkakalayo? Tanong niya kaya tumango ako. Sinabi niya sa akin na noong araw na nilapitan mo kami sa restaurant, hindi talaga siya naniniwala sa mga sinasabi mo kasi halata naman na gumagawa ka lang ng kwento. Pero ginamit niya ang pagkakataong yun para makawala na kami sa isa't isa. Kasi hindi niya kaya na siya na mismong makipaghiwalay sa akin. Nagulat naman ako dahil sa narinig. Noong una ay desidido naman talaga ako na magkaayos kami. Pero nung medyo tumagal ay nagdadalawang isip na rin ako. Di ko alam kung bakit. At mas lalo akong naguguluhan kasi hindi ko gusto na nagiging masyado kang malapit kay Alvin. Pilit kong sinasabi sa sarili ko na hindi pwede kasi masyadong mabilis. Ilang linggo pa lang tayo magkakilala. Pero wala eh. Hindi ko lang maamin sa'yo at sa sarili ko. Pero nagsiselos ako sa inyo ni Alvin. Kasi nahuhulog na ako sa'yo. May namuong luha sa mga mata ko dahil sa narinig. Hindi kasi ako makapaniwala. Para akong nananaginip. Mabilis naman akong umiling tapos ay sinampal kong sarili kong pisngi. Aray! Daing ko dahil bahagyang napalakas yun. Bakit mo naman sinampal ang sarili mo? Nalilitong tanong niya. Mas lalo naman akong naiyak sa katotohanan na hindi ako nananaginip. Teka, totoo to? Diba? Hindi naman ako nananaginip, diba? Sunod-sunod na tanong ko. Nakita ko kung paano siya bahagyang natigilan. Pero may ngiting sumilay sa labi niya nang mapagtanto kung anong tinatanong ko. Sa tanong ko kasi obvious naman agad kung anong gusto kong sabihin. Teka, ibig bang sabihin niya na may gusto ka rin sa akin? Naluluha pa rin ako nang tumango. Ibig sabihin, tayo na? Tanong ulit niya kaya napangiwi ako. Duh!
Manligaw ka muna. Malakas ang sagot ko naman. Masyado mo kaya akong pinahirapan at pinagod nun. Lintik lang ang walang gante. Dagdag ko pa, kaya sabay kaming natawa. Nagtitigan kami saglit tapos ay sabay ulit na tumawa at tumayo. Mabilis naman akong lumapit sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit. Ganoon din naman siya sa akin. Araw-araw kitang niligawan, kahit na maging tayo na. Kahit na maging mag-asawa na tayo. Kahit na marami na tayong anak. At kahit pa tumanda na tayo parehas, ay araw-araw pa rin kitang nililigawan. Bulong niya habang yakap ako. Hindi naman ako makapaniwala sa mga naririnig mula sa kanya. Ang akala ko talaga ay imposible na maging ganito kami. At sino nga bang mag-aakala na parehas kami ng nararamdaman? Mabilis na lumipas ang araw. Araw na naging linggo. Linggo na naging buwan. At buwan na naging taon. Hindi ko inakala na tatagal kami ni Damon. Tinutuon naman niyang sinabi niya na kahit na maging kami, ay araw-araw niya pa rin akong liligawan. May mga pagkakataon na nagkakatampuhan kami. Pero sobrang swerte ko sa kanya kasi kahit na akong madalas ang may kasalanan, ay siya pa rin ang gumagawa ng paraan para maging okay kami. Hindi niya pinapalipas ang araw na may samaan kami ng loob sa isa't isa. Sa tulong niya ay nakapasok ako sa Ignacio Daily. Pero hindi bilang article writer, kung hindi bilang sekretarya niya. Maganda naman ang trabaho kaya tinanggap ko. Pero ang kondisyon ko ay wag na wag akong bibigyan ng special treatment para walang masabi ang iba. Kung trabaho, ay trabaho lang dapat. Nakilala ko na rin ang mga pamilya niya na nasa Amerika pala nakatira. Kaya pala mag-isa siya sa bahay niya. Bukod dun ay may sarili ring bahay rito sa Pilipinas sa mga magulang niya. Kaya kung umuwi ay pumapasyal man sila, ay hindi sila sa bahay ni Damon tumutuloy. Pero madalas naman nila kaming pinupuntahan para dalawan sa lunch or dinner. Akala ko nga nung una, hindi ako magugustuhan ng pamilya niya. Pero tuwang-tuwa sila na makilala ko. Ang mami nga niya, kung ano-anong mga bagay ang binibilit binibigay sa akin. Nakakahiyaman ay tinatanggap ko na lang. Wala raw kasi siyang anak na babae. Kami naman nila Nanay at Dara ay nagpa siya nang lumipat sa bahay ni Damon. Ayoko nga sana nung una hanggat hindi pa kami nakakasal. Pero masyado siyang mapilit. Nung araw na pinag-usapan namin ang tungkol sa bagay na yon, kinagabihan ay nag-propose sa akin ng loko. At syempre, hindi naman ako nag-inarte pa. Yes, agad ang sagot. Si Alwin ay nagkaroon na rin ng girlfriend. Si Cindy ay lumipad na papuntang France at doon na sila nagpakasal ng boyfriend niyang foreigner. Nakakatuwang isipin na naging maayos ang lahat sa mga buhay namin. Kami naman ni Damon ay sa susunod na linggo pa ang kasal. Wala pa rin bang laman to? Tanong ni Mama Stella, ang nanay ni Damon. Tapos ay marahan pang hinaplos ang tiyan ko. Natawa naman sila Papa Jacob, ang tatay ni Damon at ang nanay ko. Magkakasama kasi kaming lahat ngayon na kumakain ng dinner dito sa bahay ni Damon. Naku ma, wala pa po. Kasal po muna dapat. Agad naman nasagot ko. Mahinang natawa si Damon dahil doon. Nahihiya ko sa ganitong usapan pero ang loko ay mukhang tuwang-tuwa pa. Kung sa bagay, madalas din naman kasi niya akong tinatanong. Lalo na kapag dalawa lang kaming magkasama kung ready na raw ba akong magka-baby kami. Ay, bagal nyo naman. Sa susunod na linggo ng kasal, sana magkaroon na agad ng laman ng tiyan mo. Wika ulit ni Mama Stella. Oo nga, at miss ko na rin mag-alaga ng baby. Pagsakay naman ni Nanay sa usapan, kaya napangiwi ako. Hinayaan ko na lang sila na mag-usap tungkol sa bagay na yun habang kumakain kami. Nang matapos namang kumain ay nagpahinga lang saglit ang mga magulang ni Damon at nakipagkwentuhan sa amin bago sila nagpaalam at nagpa siyang umalis na. Ako naman ay agad na hinila ni Damon papasok sa kwarto namin. Sinabi kasi niya na may sorpresa raw siya sa akin kaya agad ako nakaramdam ng excitement. Dali na, asan ay surprise mo? Nakangiting tanong ko pagkapasok namin sa kwarto niya. Pikit ka muna, sagot niya. Huwag kang sisilip ha. Dagdag pa niya kaya mahina akong natawa. Ginawa ko naman ang sinabi niya at pinikit ang mga mata ko. Naririnig ko naman ang mga yapak niya na parang naglakad palayo. Gusto ko sanang sumili pero pinigilan kong sarili ko.
Baka kasi sungitan lang niya ako. Oo nga, meron nga akong isang hindi nababanggit. Iyon ang pagiging masungit niya na parang hindi na nawawala. Normal naman na sa kanya yon. At ako lang ang sinusungitan niya ng madalas. Kay Dara at kay nanay kasi sobrang lambing niya. Minsan nga iniisip ko kung ako ba talagang girlfriend niya o yung dalawa. Matagal pa ba? Tanong ko habang nakapikit pa rin. Saglit na lang. Sagot naman niya. Narinig ko na nanggaling ang boses niya mula sa banyo. Napangisi ako kasi mukhang doon niya tinatagong sorpresa niya para sa akin. Maya-maya lang ay narinig ko na ulit ang mga yapak niya na papalapit sa akin. Okay na, pwede mo na buksan ang mga mata mo. Narinig kong saad niya. Pagkamulat ko sa mga mata ko, ay napanganga ko nang makita na nakabrief lang siya. At ang mas nakakatawa ron ay suot niya ang isang brief na may Angry Bird na design sa gitna. Ito mismo yung underwear na binato ko sa kanya nung nilapitan ko sila ni Cindy sa restaurant noon. Dahil sa mga underwear na to at sa mga kalokohan ko, ay nagsimula ang kwento naming dalawa. Bakit suot mo yan? Natatawang tanong ko. Bagong favorite ko. Sagot niya't ngumisi pa sa akin. Sa honeymoon natin, ito ulit isusuot ko. Dagdag pa niya kaya sabay na naman kaming natawa. Marahan kong kinagat ang ibabang labi ko bago nakangising tumayo. Nagtataka naman niya akong tinignan. Naglakad ako papalapit sa kanya at bahagyang pinasilip sa kanya ang suot kong underwear. Hindi ito yung inilabas ko nung nilapitan ko sila sa restaurant. Pero kagaya nito ang disenyo nun. Meron ding mukha ni Elsa mula sa pelikulang Frozen na nakangiti pa. Malakas na humalakhak si Damon dahil sa nakita niya. At ako may natatawa na lang sa kalokohan naming dalawa. Hindi ko alam kung sa malambot niyang kama habang balot na balot ako sa mainit ng yakap. Mahal na mahal kita. Alam mo yon? Tanong niya na nagpangiti sa akin. Mahal na mahal din kita. Sagot ko naman. Alam ko na hindi pa dito nagtatapos ang kwento naming dalawa. Bagos, ay ito pa lamang ang simula. Marami pa kaming mga bagay at pagsubok na pagdadaanan sa hinaharap. Pero alam ko rin na basta hawak namin ang kamay ng isa't isa, ay malalampasan namin ang lahat. Wakas.